Hello po mga kapatid sa buong mundo. Muli po, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras makakarating at nakakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito. Muli mga kapatid, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ and in the faith all over the world, once again, a greetings of true love and the truth to all of you mga kapatid. Na-excite ako, nakaka-excite ang mga bagay-bagay na mangyayari. Sabi ko nga po sa inyo, as I've said, yesterday and the other day, matutuwa po kayong lahat mga kapatid. All of the brethren, sa community ng mga Exiters, matutuwa po kayong lahat mga kapatid. Kanina nga may binalita si yung isang kasama natin mga kapatid sa laban na to. Naku mga kapatid, basta na maganda itong kapanapanabik. Masasabi nyo po mga kapatid, tama ang naging desisyon ko. Tama na nag-exit ako at tama kasama ko ang mga Exiters. So, pagka you do not want to consider yourself as an Exiter, well, it's your loss. Basta mga kapatid, ako, nakaka-excite ang mga bagay-bagay. And bago nga ako mag-live ngayon, meron akong isang kausap na closet. Sabi ko, kapatid, so hindi natin i-reveal yung gender niya, kaya kapatid ang itong sinabi ko. Kapatid, sabi ko, lahat ng mga bagay-bagay, etc., sabi ko ganyan, kinuwento ko yung mga mangyayari in the nearest future. Sabi niya, na-excite ako dyan, brother, sabi niya ganyan sa akin. And nakikita ko, nakasubaybay ako sa mga events, sa mga posts mo, sa mga interviews mo, and natutuwa ako, sabi niya, sa ano bang tawag dito, sa progress. May progress mga kapatid, and matutuwa po kayong lahat. Kailangan ko pong lahat mga kapatid ngayon ang inyong suporta sa atin pong laban. Tingnan ko nga muna kung sabi ni Sis Dolor Geka from San Pablo, Laguna. San Pablo, Laguna ka nga po ba, Sis Dolor Geka? Gandang gabi po, sabi niya. Sabi ni Joey Gregorio, hello bro, bonjour, sama ako dyan. Fist bump, sabi ni Brother Joey Gregorio. Tignan natin, shoutout natin si Brother Joel Biluan, si Brother Edgar Diaz, si Brother Edwin Cabales from Vietnam, and si Brother Uncle Sam David na nasa Singapore ngayon. Yan, mga kapatid, matutuwa kayo. Ay, kalamba pala itong kapatid na Dolor Geka. Antayin lang po natin, ha. Sabi ni Brother Abelia Wolf
finish na. Sayang, naputol yung live mo kahapon. Oo nga eh. Yung kasing power bank ko, inarbor. Kaya wala akong power bank ngayon. Kaya, baka pagka nagkaroon ako ng oras, makabili ng, ng power bank ulit. Inarbor kasi yung power bank ko eh. Hintayin lang natin na mayroong umakyat. Musta bro, medyo Paris boses mo. Nag-concert po kasi ako eh. Meron kasi kami shooting nung nakaraang araw dito. Kaya napaos yung boses ko para akong action star. Kaya hanggang ngayon masakit yung masakit yung katawan ko, buong katawan ko. Para akong action star, mga kapatid. Kaya napaos din yung boses ko. Sabi ni Joel Biluan, Malyari? Ano pong Malyari? Sabi ni Brother Joey Gregorio, isang araw lang. Tignan natin. Andito si Sister Van Halen. Pakitin nga natin si Brother Edwin Cabal. Taga ano to eh? Taga Cambodia. Kung nasa Cambodia pa sila or baka lumipat na ng bansa. Hello, Brother Edwin Cabales, nag-send po ako sa inyo ng invitation to join me in this live. If you are able, with your permission and with your kind indulgence. Ayan, kung meron po kayong time ngayon, Brother Edwin Cabales, hali po kayo, tayo magkwentuhan for the benefit of our brethren, exiters and closets and the likes. Mukhang ano bang oras ngayon sa alas 11:30 ng gabi sa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas. Sa Cambodia. Sino kaya itong Yen Canlas? Pwede ka bang umakyat? Yen Canlas? Try natin pakyatin ito. Hoy, nandito si Brad Mark Regan. Pakyatin natin uli ito. At si Yen Canlas. Akyat ka. Yen Canlas. Nahiya po ako. Huwag po kayong mahiya. Wala po tayong dapat ikahiya unless nakahubad po kayo. Ano to eh? Dami account ito eh. Better yet, punta po kayo doon sa original account ninyo and doon po kayo kapatid na Yen Canlas. Maraming magugulat pagka umakyat itong Yen Canlas. Especially, yun. Sabi ni Brad Mark Regan, pa-shoutout from San Pablo, Laguna. Shout out, San Pablo, Laguna. Sabi ni Brother Edwin Cabales, hello po bro, sensya na po. Nasa work po kami, bawal po mag-open ng cam dito sa casino. Yes, bawal nga. Bawal nga mag-open ng camera sa casino. Paakyatin natin uli si Brother Mark Regan. Nabaptize siya 1998. Oy, nandito si Brother Joel. Si Brother Joel Alfonso. Si Brother Edgar Aristorenas. Si Brother Joseph Dino. Siyempre, nandyan din yung kanya may bahay na si Sir Minerva Dino.
si Brother Jonas, at saka, sino pa ba? Si Sister K. Oy, paring K. Paring K Ocampo. Si Brother Romeo Valdez. Nasaan ka ba? Mark Regan. Nasaan ka? Nawala ka dito. Uy, nandito si Miss D. Si Miss D. Miss Dolores Florentino. Nasaan ka ba? Nasaan ka? Parikoy, pa-shoutout sa mga taga Calgary, Exeters. Naku mga kapatid. Kung ngayon natutuwa po kayo, mas matutuwa po kayo sa mga mangyayari sa mga darating na araw. As in, matutuwa po kayo mga kapatid. Yung ayaw ma-involve sa mga exiters, talagang mga kapatid, yun lang ang masasabi ko. Kasi may mga alam nyo na, basta na ako mga kapatid. Matutuwa kayo. Sobrang matutuwa kayo. Sabi ni Coach Emil Domingo, good evening to all. Keep safe. Sabi ni Brad Jonas, maraming salamat po. Sabi ni Sister Dolores Florentino, hello. Asan ba si Ba't nawala si Brad Mark Regan? Pakyatin nga natin to si Brad Joel Alfonso. Gusto ko siyang balitaan. On cam. Brad Joel Alfonso, naku, matutuwa ka sa mga mangyayari sa hinaharap. Tuloy lang sa pag-expose. Mukhang may mga natutulog na kay Brad Joel Alfonso kasi nag-decline siya. Mga kapatid, talagang matutuwa po kayo. Pakitin nga natin itong si Brad Edgar Aristorenas. Hindi lahat ng nagsasabi o nag-expose kailangan ng resibo basta na-validate lahat ng panloloko nila dahil sa pag-expose mo. Nako, ako pa ang hihinga ng resibo. Ano yun? Comedy? Achiche. Ako pa yung hininga ng resibo. Pero alam niyo po mga kapatid, basta matutuwa kayo. Sobrang matutuwa kayo mga kapatid. Naku, magugulat na lang lahat ng pwedeng magulat. At yung mga nagyayabang, naku. Sabi nga nung kanta ng SB19, tumabi ka dyan, dun, tumabi ka dyan, dun. Ay, naku, mga kapatid, matutuwa kayong lahat. Sabi ni Brother Abele Wolf, matagal na kaming matutuwa bro. Mas lalo kaming matutuwa kung sabihin mo na ngayon. Ay, hindi po siya pwedeng sabihin mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin dahil basta. Uy, nandito si Brother Eman. Pakyatin nga natin ito yung sakalam ngayon eh. Ito yung lodi ko ngayon. Si Brad Eman. At pakyatin din natin si Brad Mark Regan ng San Pablo, Laguna. Naputol tayo kagabi. Balita ko, hindi na raw OA i-introduce si DSR. Ayan. Siyempre, akyat din si Lodi Eman Halili. Hello, Brother Mark Regan from San Pablo, Laguna. Ikaw po yung kapatid na diba? Ikaw yung kapatid na naanib ng 1998. Apa, 18 pa ako nun. You were 19 years old back then. And
You told us yesterday that you are still attending the gathering. Apo. Tama po ba? Apo. O, kumusta naman? Yun nga po, bro, maraming nagbago. Kagaya nun sa mga pakikinig ng paksa, medyo hindi nakatulad talaga nung kay kapatid na Ellie. Paano Na, niya? Brother, brother. Sabi ni DSR Las Pasalamat, kahit sino pang demonyo ang magpa-interview sa kapwa niya demonyo. So, ibig sabihin, kausap ko po ngayon kayo, ini-interview ko po kayo. So, if Danielson is considering a devil. okay lang. Okay lang, may Diyos naman na tol eh. Yes. Yan yung may pagkikigan, yung may calls. Ayan, ako. Andito si Manali, brother. Naputol yung maganda nating conversation kahapon at ipagpapatuloy natin para sa kapakinabangan ng mga kapatid. Naputol tayo kahapon, Brad Eman, Brad Mark Regan. Sabi ni Brad Manalili, brother, I feel you. Apo. May pinanood sa akin si Brad Eman yung interview niya kay Brad Ace. Yun, nadinig ko naman lahat kaya naliwanagan ako dun sa sinabi niya. Maganda yung pinunto niya ron. Ano yung naipunto niya kasi may trabaho ako eh. Yun yung dati siyang manggagawa tapos nalaman niya yung back then, ni-review niya yung mga pangyayari. So, ang niya kay kapatid na Eli pa lang nakasumpong na siya ng kultong galawan. Yeah. Nandiyan naman si Brother Manali, siguro, kung pwede niyang i-explain. Pwede bang Tinapos ko, pinakinggan ko lahat. Ang dami nilang magagandang discussion ni Brad Ace. Introduce mo muna ako. Narito po. Introduce mo muna kita. Introduce ko muna. Mga kapatid. Di na. Narito po. Ang isang leader na sensible na panahon ito. Walang iba. Kapatid na Eman Halili na kinatatakutan ni Daniel Roson. Walang yara, parang wrestling match yun. Narito po ang kapatid na Daniel Roson. Kala mo papasok ng wrestling match eh. Hindi, correct ko lang yung sinabi ni Brad Regan, Ay, apa. Yung natuklasan na panahon pa lang ni Bes, kulto na. Alam mo, recently ko lang yun na-realize, 'di ba? Kung babalikan mo yung kwento ko, 'di ba may video pa nga ako yung paboritong i-play ni Badong eh. Di ba? So, last year lang yun, last quarter last year yun eh. Last year lang. Last year lang yun. Oo. Last year lang yun. So, doon pa lang. Yung niyakap mo si DSR, tapos sabi niya, tulungan mo ko. Oo. Tulungan daw palakasin yung loob ng kapatid. Ang pala, Brad, tulungan palakasin yung loob ng mga Exeter. Yun pala yun. Yun pala yung ibig sabihin. Palakasin ang loob ng mga... pala ako. Oh. Ano ba yung broccoli? Hindi ko kasi napapanood yun eh. Hindi ko masyado, hindi ko alam ang history. Hindi ko alam ang history niyan, pero sa pagkakaalam ko, Brad Badong, tama ba na dating ginagamit yung pagtinda ng gulay yata, tapos hindi na lang yata binago yung pangalan? Hindi ko alam eh. Parang ganun. Ewan ko. Hindi ko alam, hindi ko alam. Exeter din na ka-vibes din ni Brad Badong. Kasi parang tinira si Brad Badong, parang nakita ako. No comment ako dyan, no comment ako. Pero honestly, honestly kasi, ang para ganito na lang, ang pinapakinggan ko lang, ang nagpapa-interview lang ako sa mga demonyo. So, kay Badong lang yon, saka kay Brad Ace Avalos, yung mga yang.
Mga Opo. legit na demonyo yan. Si Brad CJ, okay naman po, no? Okay naman Ano po na? yung Brad Badam. Si Brad CJ. Oo. Si Brad CJ Perez. Oo. Oo. Yun lang yung Kung tayo broccoli, parang iba yung sinasabi. kung tayo nakakaisang kulto pa lang si Brad CJ, tanong mo siya kung nakakailang kulto na siya, sasabihin niya sa'yo, dalawa. Nakakadalawang Dalawa. kulto na yun. Alam mo, kung nanatili pa si Brad CJ dyan, magtatatlo pa eh. Kasi, di ba si ano, yun. Nakadalawa na siya, kay kapatid na Perez. Inaamin niya, apo siya ni kapatid na Perez, si Brad CJ. Yes. Oo nga po. So, Paano? yun. So, nakaisa na siya doon kulto. Aminado siya doon. Tapos, nakapangalawa kay Bes. O, di pangatlo kay DSR kung di pa siya tumigil, di ba? Kung di pa siya umalis, di ba? O, at least tayo, ako nakaisa lang ako. Nakadalawa. Isa. Ay, nakaisa kasi inactive Dalawa. nga ako nung. Ako nakaisa lang ako, ikaw nakadalawa ka. Di ba? Dalawa. Kasi kay DSR, nandiyon ka pa eh. Yun. So, yung itatama ko lang yung ano mo, baka magkamali ka ng pagkakaintindi. Na-realize ko na kulto na dati pa, nung pinag-aralan ko recently. Siguro mga 2 or 3 months ago, basta this year ko lang yan, this year, 2026 ko lang na-realize yan nung I connected the dots. Alam mo ganito, no? Brad Regan, ano? Ako, I just connected the dots, pabalik, backward lang, one straight line. One straight line ko lang, one straight line. Ba't kaya ganito? Ay kasi ganito. Ay kasi ganito. Ay kaya pala. Pa-backward lang yung connect the dots ko. Alam mo, pag pumutok ito, pag sumabog ito, makikita mo, alam mo, hindi lang yung connecting the dots, hindi lang siya straight line. Nakapanood ka na ng pelikula na, halimbawa, yung 'di ba pag nag-iimbestiga sila sa mga pelikula, 'di ba may makikita kang bulletin board na tapos yung merong mga strings. guhit. 'Di ba may Guhit. guhit-guhit yung ganon, yung halimbawa ito connected dito, connected doon, ito connected doon, connected doon. Alam mo Brad, pag ito pumutok, ganon ang magiging itsura. Na kaya pala ganito, ganun pala, ganito pala, ganito pala, ganito pala. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Ito hindi ko nasasabihin ng source ko. Ito alam to ni Brad Badong. Alam mo ba yung sinabi ni Bes dati na ang kalaban ni Daniel, kalaban ko? Opo. Alam mo context nun? Alam mo kung ba't dinaan sa pulpito yon? May idea na siya Alam mo? ganun. Hindi, alam mo kung bakit? Hindi ko po alam. Bakit? Ito context nun, Brad Badong. Di ba? Ito alam mo siguro to. Kaya pala sinabi ni Bes sa pulpito na kung sinong, ito yung hindi word per word kung sinong kalaban ni Daniel, ako ang kalaban, kahit sino ka pang kapatid, kahit kamag-anak pa kita. Kahit ka mag-anak. Alam mo kung bakit sinabi yan? Kaya pala sinabi yan dahil nag-away itong si DSR at saka yung kapatid ni Bes na si Brad Narsing. Natatay ni Ate Ruth Soriano. Natatay ni Ate Ruth. Shout out kay Ate Ruth. Ate Ruth, kumusta ka na? Kumusta ka na, Ate Ruth? Ate Ruth, kumusta ka na? Yan, ano yan? Ano? Nung nandyan ako, kaibigan ko yan, kabatian ko si Ate Ruth. Mabait yan na tao. Sa pagkakaalam ko mabait si Ate Ruth. Ate Ruth, kumusta ka na? Shout out sa'yo, Ate Ruth. Namimiss na kita, Ate Ruth. Sa totoo lang, ano yun, sa puso ko yun. From the bottom of my heart, Ate Ruth, kumusta ka na? Yan. So, si Brad Narsing, nakaaway ni Daniel Rason. Yan. So, pinulpito ni Bes. Ang sino mang kaaway ni Daniel, ako ang kaaway. Diba? May karugtong pa yun, at ang kaaway ng sugo, o kaaway ng Diyos, patay kang bata ka. O di, yan. Na Brad, ginagamit hanggang ngayon, kaya hindi makaalis itong mga natatakot. Na ang context lang pala nun, nag-away, hindi ko alam kung paanong away, pagtatalo, o si DSR at si Narsing. Reliable ang source dyan. Brad. Very reliable. Very Ang nangyari reliable. po, general. Yes. Yes. Kaya At alam mo ba? Ito pa. pa. Alam mo ba kung bakit bawal sa atin uminom ng alak? Alam mo ba kung bakit? Inano sa doktrina po, di ba? Bakit? Hindi naman bawal uminom ng alak sa Biblia. Hindi yun ang mismong sinabi. Di ba? Si Kristo nga, gumawa ng alak galing sa tubig.
Tapos nung Opo. banal na hapunan, alak talaga yun eh. O ba't bawal uminom ng alak? Alam mo kung bakit? Ito, chismis. Bakit? Chismis lang to, para ano. Oh. Pag gumagawa ng teksto si kapatid na Perez at si Brad Eli, umiinom ng biryan. Okay. Na-choke si kapatid na Perez sa pag-inom ng beer. Kumbaga parang na-choke. Bukas may Opo. teksto mo, bawal ang alak. Ganun Bukas, lang. bawal ang alak. Ganun lang yun. Ano ibig Ano sabihin, po, Brad? same ng Yossi, ganun. Hindi ko alam. Hindi ko na alam yan. Pero ang point ko, Brad, ang point, yung mga doktrina natin, ito pa isa ha, yung pagpuputol ng buhok, di ba bawal sa atin magputol ng buhok ng babae, di ba? Opo. Di ba? Ako nagdodoktrina ako, alam ko yun eh. Alam ko rin ang talatang basihan natin diyan kung ba't bawal magpaputol ng buhok ng babae, di ba? Ano 'yon? Ang mahabang buhok kapurihan ng babae. Pagka mahaba, ano ba yung mas mahaba? Yung putol o yung hindi? Yung hindi. O di bawal magpaputol ng buhok. Pero wala kang indirectly mababasa na bawal magpaputol ng buhok ng babae. Tama? Okay. Hindi bawal magpaputol ng buhok ng babae kung si Kristo ang tatanungin mo. Kung si Kristo ang tatanungin mo. Kanino na tayo nakinig? Yan ang sinasabi namin, Yan ang sinasabi namin na natatakot yung mga nandyan pa na umalis. Kasi nga, dun sa sinabi ni Bes na ang sino mang kalaban ni Daniel, kalaban ko. Kinamatayan na niya yun. Hindi naman niya naitama yun eh. Hindi na itama. Dinala niya na sa hukay yun. Itong mga nanditong kapatid, takot na magtanong, takot na mag-question, di ba? Kasi yun ang iniwan niya eh. Di ba? Opo. So, ba't ka aalis? Di kalaban mo si Daniel. Yun nga diba? po eh. Sinong kalaban mo? Sinong kalaban mo? Di si Bes. Kung nananampalataya ka, hindi ka nalalaban. Di ba senyalis ng kulto yun? Senyalis 100% ng kulto. 100% senyalis ng kulto yun. Alam mo yung sugo? Di ba nasa doktrina yan? Nasa bandang huli yan, tinidoktrina si Bes sugo. Tama? Opo. Bakit? Kulang pa ba sugo ng Diyos sa Biblia? Ba't kailangan may sugo ngayon? Anong sabi ni Kristo? Anong sabi dun sa Di ba yung nagpakita si Moises ba yun? Saka sino yun? Brad ba yun? Correct me, sino ba yun? Si Elias, saka si Moises, saka si Kristo, di ba nagpakita? Tapos nawala yung dalawa. Anong sabi ng Diyos, Ama? Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Sino? Si Kristo. Sino dapat pakinggan, bro? Si Kristo. Sino? Kristo. Kanino na tayo nakinig? Alam mo, sa sobrang pakikinig natin, alam mo, ito nakakahiya. Ito nakakahiyang pananampalataya. Biruin mo, sa sobrang pakikinig natin kay Bes, uminom ako ng ihi ko. Ay, present. Biruin mo yun. Biruin mo yun kung hindi ka ba naman tanga, kung hindi ka ba naman tinamaan ng di ba? Kung hindi ka naman gago, kung hindi ka ba naman bobo at uto-uto, at iinom ka ng sarili mong ihi kung nasa matino kang pag-iisip. Di ba? Sino ba naman gagong iinom ng sariling ihi mo? Di ka ba uto-uto nun? Ganun tayo gigigil ako. napaniwala. Ganun tayo napaniwala. Napaniwala kay. Katunayan na brainwash ka na. Katunayan na uto-uto ka na. Katunayan na hindi ka na nag-iisip. Uminom ka ng sarili mong ihi. Kung di ka ba naman tanga. Diba? Kung ako babalikan ko yung sarili ko dati, 16 years old, ang tanga mo, man, uminom ka ng sarili mong ihi. Baka pag sinabi ni Bes na okay lang kumain ng tae, baka sinubukan kong kumain ng tae. Diba nakakahiyang pananampalataya? Yan ba ang pananampalataya ikarangal mo? Correct. Mga kapatid na nandyan pa? Mga kapatid na nandyan pa? Yan ba ang pananampalataya? Yan, sino to? Grabe ka manilulose. Ano sabi nung nag-comment? Yung sinasabing urine therapy. Kaya ganun ginawa. Merong nag-comment dito, bro. Yan Man. Sabi ni Brother Taure, din to, 90s din yata na anib ito. Grabe mga sinabi ni Brother Eman, mas naliwanagan na manloloko sila Soriano. At Ay, nako. Di ko Alam nyo? sila matawag na brother kasi mga manloloko sila. Alam nyo, sabi nga namin, that's just the tip of the iceberg, mga kapatid. Yes. Itong mga sinasabi namin sa inyo, that's just the tip of the iceberg. Nako po, pag naalaman mo, pag lumabas ito, pag pumutok ito, pag lumabas ito, pag sumabog ito, naku po, buti na lang na dito na tayo sa labas, at kapag sumabog ito, nandun ka pa sa loob, naku po, nakakahiya. Sa part namin, mga kapatid,
Sa part po kasi namin, wala naman kaming mapagtanungan na katulad nyo eh. Kasi kagaya nun, magtatanong kami sa mga manggagawang ano pa, na Delusional. sumusunod Oh, pa. delusional. Oo, anong isasagot namin nun? Mamaya pag magtanong kami dun, sabihin, lumalabang ka na. Ganun kagad, Brad, kasi. Alam mo, Lumalabang ka na. Tapos, ano ka na, iba na yung diwa mo, ganyan-ganyan. Ang ano sa ganito. amin, brother, alam mo ang ano sa amin, pag ganun ka, kasi yung ibang kasi officer ako eh, group servant ako eh. Oh. Sa meeting, pag may binabanggit sila na, itong gantong kapatid, nagsasalita na ng laban kay kuya. Huwag nang papapasukin sa lokal. Ganun kagad. Diba? Oh, diba? Diba kultong-kulto? Diba? Ang relihiyon, ito uulitin ko, Brad Regan. Ang relihiyon na dating walang inuurungan sa diskusyon, pastor, ministro, paring katoliko, walang inuurungan ng panahon dati, di ba? Ang reliyong walang kinatatakutan, di ba? Ngayon, takot sa sariling mga miyembro. Takot sa sariling multo. Paano mo ipapaliwanag yan? Paano mo ipapaliwanag yan? O, di ba? Ngayon, nasaksihan ko po kasi yan, Brad, eh. Nasaksihan ko yan dati pa eh. Kung talagang sugo, si kapatid na Perez, si Bes, at si DSR, bakit si Bes lang ang may trademark ng nananalo sa diskusyon? Magaling di umano sa Biblia. Lahat ng tanong mo may sagot di umano. Bakit siya lang ang may trademark na gano'n? Bakit umamatay siya? Walang naisalin kay DSR. Wala. Bakit yan nung unang panahon? Bakit nung unang panahon pag nag-aaralan tayo? Bro. Nagsalita si kapatid na Eli, sabi niya, yung liwaga na nanggagaling sa akin, huwag niyo nga hanapin kay Daniel kasi buhay pa ako, sabi niya. Hintayin niyo pag mamatay ako. Sabi niya, lilipat kay... Yun ngayon, yung pananampalataya ni Brad Roland na sinasabi niya yun. Oo. Ngayon, nung sinabi ni Brad Roland, ngayon, nung sinabi naman ni Brad Roland, which is pare-pareho tayo ng inaasahan na ganun din ang pananampalataya ni Brad Roland, is ganun din tayo. Umoplak naman yun, hindi ko naiintindihan yun. Bakit ganun? Kasi umaasa tayong lahat eh. Kahit ako, ang alam ko nga, ang paniniwala ko nga, Brad, Eman, mas magiging magaling si Kuya kaysa kay Brad Eli. Kasi mas bata si Kuya, mas marami siyang alam na ginawang palatuntunan sa iglesia, kagaya ng Bible Expo, kung ano-ano pa. Yun yung inaasahan din namin, na inaasahan ko rin na na mangyari. Kaso yun na, yung sinabi, andun ako noon eh, kasi pandemic yun eh. Sabi ni Kuya na, wag mo akong hanapin ng, sorry ha, sabi niya, wag mo akong hanapin ng hiwaga, kakalkal ako ng hiwaga. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko. Diba? Ito pa pag-isipan mo bro ha. Ito ang nasagot na tanong sa akin recently. Dati nung mamatay si Bes, bakit walang tribute? Yun nga bro, hinahanap sa akin ng mga kapatid, nagtatanong sa akin. Sabi niya, ba't hindi man lang pinasunod? Sabi ko, siguro, ang sinagot ko na lang sa kapatid, siguro, nag-usap na yan si Kuya, tsaka si Brad Eli na pag namatay ako, Daniel, yan ang bilin ko sa'yo, wag mo na pakita. Siyempre, ganun naman tayo mag-isip mga kapatid eh. Na siguro binilin na ni Brad Eli yun na ganyan ang mangyayari pag namatay siya. So tahimik lang. Ibang mga kapatid na bago, bakit ganun? Hindi pinakita sa mga kapatid. Pero wala pong ganung bilin si Bes. Bilin, opo. And meron akong pinost na merong isang insidente sa Tarlac yata na namatay. Ang pinalabas nila, inatake sa puso. Ngayon, noong nakaburol na yung patay, merong nakita yung anak na third day yata ng lamay, meron nakita yung anak na pasa sa noo ng bangkay. Doon nila pina-autopsy yung bangkay. Upon autopsy,
nalaman ngayon na hindi inatake yung bangkay. Merong foul play. Ngayon, bakit hindi inilalabas ni Daniel Rason yung yung dahilan? Kasi hindi Yun nga po eh. po pwedeng atake na inatake ka lang, walang dahilan. Opo. Yun. Tinatanong po ako ng Yan mga ang kapatid puputok. ko. Yan ang puputok kung ba't tinatake. Kung sakali man ba't tinatake. May dahilan kung ba't tinatake. Yan ang abangan nyo. Yan ang puputok. Abangan nyo yan. At Yun nga rin po yung isang itatanong ko sana kay Brad Badong eh. Kasi, bakit ganun ang kasi, mangangaral yun eh. Yung ibang mga mangangaral nga pag namatay, di ba? Ino-open sa mga kapatid, that's kung ano nangyari. Tapos parang ang naman, tagong-tagong naman masyado mga kapatid. Yan. Kumbaga, siyempre alam mo naman, nagmamahal yung mga... Walang lihim na hindi nahahayag eh. Walang lihim na hindi nahahayag. yes. Kaya kung maano ko lang sa pamilya ko na ako lang po kasi ang ganito na medyo nag-umaalam na ng talagang nangyayari ba sa iglesia. Medyo sinigret ko muna sa pamilya ko. Mark Regan, Brother Manalili, meron lang akong babasahing comment dito. Sabi ni Brother Ren Saure, Okay. magkakaaway ang magkakamag-anak na yan. Kasi natira ako sa Central noon at nakasalamuha ko mga kamag-anak nila at galit sila kay DSR dahil hit sa kanila. Yun, totoo po yun mga kapatid. Anong ibig sabihin nung sabi ni Brad Ren Saure na mahigpit? Alam niyo po ba kung ano po ang ibig sabihin ng mahigpit? Mata pobre po si Daniel Rason sa kanyang sariling kamag-anak. Mga kapatid, ang nagpapatunay dyan, si Sis Myra Rason, na pinsang buo ni Daniel Rason. At mas mata pobre po si Daniel Rason sa kanyang mga kamag-anakan sa Soriano side, mga kapatid. Ay, ganun, oo. Binugbog niya nga yung binugbog niya nga yung kapatid ni Bradislaw eh. Okay. Kasi bro, ang ko dyan, pag nagsasalita si Brad Badong, kasi siya kasambahay siya. Alam niya yung, mas kilala niya kasi si Brad Daniel, pati yung pamilya eh. Kaya, Yun nga ang point ko, Brad Regan eh. Yun nga ang point ko. Ito ni Brad Badong eh. Ito yung point ko Ito yung point ko, Brad Regan Tayo na walang access sa loob, di ba? Na pag kami dinaan sa pulpito si Bes at DSR, sino mas paniniwalaan mo? Kasi sila lang nadinig natin eh. Di sila, di ba? Tapos kasambahay pa yung sisiraan si Badong. O sino paniniwalaan mo? Wala na. Ang nga niyan, Brad, may nangyari na yan dati na, ganito. Hindi na. Pag hindi isang beses nangyari yan. sa pulpito. Ang pag nagsabi si Brad Eli na ganito yung kapatid, ang sama na kagad. Wala na. Di ba? At merong na kagad yung kapatid niya. At ngayon, so mula nung maanib ka, balikan mo ngayon. Balikan mo ngayon yung mga dinaan niya sa pulpito. Isa-isahin mo yun. Meron nga. May naalala ako, Brad Badong, na may nag-message kilala mo si Brad Dictan? Opo, taga-sukat yun, kilala ko din yun. Kasi alam mo South ba yun? yun South Metro Manila yun eh. May nagbalita sa akin na hindi na raw nakikita sa Apalit ngayon yun eh. Kumusta na siya? Bro, ganito po, kasi nung nakaraan lang, nag-open ng charity center sa may Parañaque. Which is magkakalapit kasi yung Sukat, Baclaran, Better Living ata. Nandun siya, doon nagpasalamat eh. Nandun si Brad Daniel eh. So, nandun siya, pinakita siya. Active pa siya. Active pa siya. I don't know kung active, pero nandun siya eh. Kasi yan ang inaabangan ko eh. Na, kasi si Brad Dictan, panahon pa ni Bes, ano yan? Madalas lapitan yan, madalas mautangan, mahingan.
Yan ang kapag ka lumabas, yan ang kapag ka lumabas, nabuksan ng isip, o kaya natauhan si Brad Dictan. Maraming Shoutout kay masasabi. Brad Dictan. Kung yan lumabas at tinawag nilang demonyo, ewan ko lang. Ewan ko Okay. lang. Inaisip Ah, mo, yan ang mga na kung ang mga lumalabas. Akala ko ba pagka umalis, sige, umalis na kayo, sakit pa namin kayo sa ulo eh. O akala ko ba okay lang kaming umalis? Okay lang. Bakit mas sumasakit yata ulo niya? Ayun. 'Di ba? Kasi wag ka nang mag-monitor dito kasi DSR, wag na. Wag ka nang mag-monitor, sasakit, baka atakihin ka pa sa puso pagka Tsaka narito bro, po. po eh. Wala na po sa atin yung Ang pakiusap niya sa'yo, tulungan mo ko na Palakasin ng mga kapatid. palakasin ng mga kapatid. Bakit naman kasi nagpa-interview ka sa demonyo? Pambira. Akala ko naman kasi ganun palakasin ng kaagad loob ng mga ganun kaagad ang sinasabi. Alam mo, ito lang mas naniniwala ako ngayon na buhay ang Diyos. Mas Totoo. naniniwala ako ngayon na buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Buhay. Buhay ang Diyos. Buhay. Tsaka Hindi niya bro, pababayaan. yung napansin ko po, bro, wala na ho sa atin yung yung kapatid na aagawin mo sa apoy. Wala nang pag-agaw, no? Wala. Yung parang nagkakamali pa lang sa diwa, hayaan mo na yan, demonyo na, ganun na kagad. Di ba pinaagaw nga? Paano aagawin sa apoy? Sila nga yung nasusunog. Ano ka ba? Oh, yun nga, I mean, wala na nga wala na yung hinahanap natin na ganun eh. Wala na. Wala. Hindi na natutupad Ngayon, eh. Pag umalis, black. Pag umalis, black. Yun, opo eh. Hindi naman ganun ang sinasabi sa Biblia eh. Mamali lang Ganito yan. Sistema niyan, Dad. Alibawa, naging inactive ka ng lamig ka, dadalawin ka niyan. Makikiramdam yan. Ito ba dadalawin ka niyan, ito ba closet o exiter? Pag naramdaman niya closet ka, dinalaw ka. Diba na, diwa mo. Pag dinalaw ka, tapos closet at exiter ka, ay, wala na. Iba-block na yan, block na yan. Tama na, block na yan. Kumbaga, ang dalaw ngayon, parang screening. Hindi ka dadalawin, Brad, para agawin ka o agawin ka sa mga demonyo. Hindi. Titignan, ito ba atin pa to? Ito ba Ay, hindi na yan. Block na natin yan. Huwag mo nang papapasukin sa lokal yan. Ipaskil ang pagmumukha niya sa lahat ng lokal. Yun nga eh. May salita pa si Kuya na inaaga mo, ay magpaagaw. O di wag na, di ba? Di ba? Ganun ba yung yung pinupunto ng Biblia sa atin? Ako po, Brad Regan, ako po. Pagka nalaman mo yung di ba natatanda mo dati pag humihingi ng tulong si Bes, kino-close up yung mukha? Opo, umiiyak. Di ba umiiyak? Di ba? Opo. Yun, kasama yun. Kasama yun sa Mucha, diba? napapahugot talaga mga kapatid pag ganun. Oo. Ko-close up yan. Alam mo kasi ganito yan, Ang kinasasama ng loob ko sa mga kamag-anak kong hindi naanib dito, dati pa pala alam na nilang kulto ito. Dati pa alam na nila. Ikaw, participant ka eh. Parang perfect example yan. Kanina nag-golf ako eh. Kanina sinubukan kong first time mag-golf. Sinama ako ng kaibigan ko mag-golf. Sa pagkakaalam ko, tama yung ginagawa ko na swing eh. Pagka tumapalo ka ng bola, alam ko tama yung swing ko eh. Diba? Ako yung gumagawa eh. Pero siya, nakikita niya yung mali ko eh. Kasi siya, pinapanood niya ako eh. Hindi ganyan, Brad. Ganito. Tama mo ganito. Ganun ang nangyari sa atin. Since ikaw ang participant, ikaw nandyan eh. Hindi mo mapapansing may mali ka na. Pero, yung mga nasa labas na nanonood, dati pa alam na nilang kulto yan eh. Biruin mo, papasok ako sa eskwelahan, ang tawag sa akin, Antikristo. Dati, pagpapasok ako dahil dinidibati ko yung pastor. Dati, Antikristo tawag sa akin, kulto na tawag sa dating daan. Hindi ko pag-uusig yan. Hindi ko pinapansin. Ba't sa inyo bawal magpagupit ang buhok? Saan nyo nakakuha yun? Ganito aral eh. Diba? Kulto na tingin nila sa atin dati. Dating-dati pa.
So, hindi natin pinapansin. At dati, wala pang resources eh. Wala pang internet masyado, wala pang cellphone na gaya nito, walang resources. Oh. Hindi ka makapag-research ng ano eh. Hindi, di ba? Eh, napabilib ka sa galing ni Sorianong magbasa ng Biblia. Napabilib ka. Mm. Hindi mo alam na pinipili lang pala yung talata na kunwari ito karugtong nitong isa, karugtong nung ano. Hindi mo alam na mali na pala, out of context na pala yung pagkakagamit. Eh, ikaw na bilib, Opo. uto-uto, naniwala ka naman. Hindi mo Oh. na tsinaga. Ito ba talaga ibig sabihin ng talatang ito? Ano ba yung context? Hindi mo na tsinaga kasi ikaw naniwala ka na eh. 'Di ba? Mm. Naniwala ka na eh. Mm. Naniwala ka na 'yun. Eh ito bibigyan kita ng isang ano Ito walang hiwaga dito, brad Ito walang hiwaga ito. Isaiah 34:16 ano sabi? Inyong saliksikin sa aklat, 'di ba? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ni isa sa mga ito hindi Ay, hindi magkukulang. magkukulang. 'Di ba? Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisa ng aking espiritu. Tama? Opo. Tama? O ano paliwanag natin diyan? O pag magbabasa ka ng Biblia, babasahin mo lang. Kahit isa diyan hindi magkukulang. Hindi mangangailangan ng kanyang kasama kaya pag nakahanap ka ng salitang anghel diyan, nandiyan din ang paliwanag. Hindi ka na kailangan ng dictionary. Tama? Mm. Opo. Alam mo basahin mo yung context niyan. Hindi Biblia tinutukoy diyan. Ay, Yung hindi mangangailangan ng kanyang kasama, hindi mga aklat ng Biblia yan. Alam mo bakit? Sinabi yan, wala pa naman yung Biblia na ganyan eh. Oo sige nga. Sinabi yan, wala pa naman yung Biblia na yan eh, na kumpleto na Wala pa ganyan. yung bagong May tipan. Isaias, wala pa, di ba? O paano mo sasabihin yun? Kung babasahin mo yung konteksto niyan, Brad, hindi Biblia tinutukoy diyan. Sumpa yan eh. Basahin mo, sumpa yan eh. Alam mo, natutunan ko yung kay DK. Sabi ko, pambihira ka ako. Ito pa, isa na yan ha. Anong sabi ni Soriano? Pag nakakita ka ng isang mali, kahit isa, layasan mo. Tama? Opo. Tama? O, isa yan ha. Opo. Isa pa lang yan. O, ito pangalawa. Di ba may talata na kayo maging mapagtiis at matuto kayo maging mapagtiis at magpatuloy. Tama? Anong paliwanag natin? Kaya tayo mga kapatid, matuto tayo magtiis at magpatuloy. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Tama, mali? Yun ang pag nangihina. Basahin mo sa sugo sugo nagpaliwanag niyan Sugo. Tama? Sugo. Basahin mo sa English. English lang, wag ka nang pumunta sa Hebreo, sa Grego, wag ka nang pumunta doon. English. Alam mo English nung magpatuloy? Hospitality. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Ano ibig sabihin sa Tagalog? Nagkamali ka lang ng basa. Parehas ng spelling, nagkamali ka lang ng basa. Hindi magpatuloy. Mapagpatuloy. Magpatuloy. Hindi ka ba naman tanga? Kundi ka ba naman gago at bobo? Di ba? Kundi ka ba naman bobo? English hospitality, tatagalugin mo, magpatuloy. Tanga ka ba? Tanga ka? Hospitality, natawagin mo, magpatuloy yun. Bobo, magpatuloy. Kinuha yung parehong parehong spelling. Dalawa na, pero brad, iba yung ibig sabihin. Dalawa na. Tawa ka ng tawa dyan, Badong, ha? Dalawa na. Anong sabi ni Soriano? Pag may nakita kang mali, kahit isa lang, layasan mo. Ilan na? Dalawa na. Ito pangatlo. Jeremias 30:19. At sa kanila, ito matindi to, Brad. Ito tignan mo kung di ba naman gago. At sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, ang tinig ng nangagsasaya, aking pararamihin sila, hindi sila mangangaunti sapagkat etc. Sino yan, Brad? Hindi, sino yan? Paliwanag natin. Sino yan? Tayo yan. Kasi sila yan. Sila. At sa kanila magmumula. Ito, ina-analyze mo to. At sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, ang tinig ng nagsasaya. Kung tayo yan noon, kung sila yan ngayon, bakit ang pasalamat sa pilitan? Sige nga, yan, tinan mo yung pagpapasalamat ng mga yan, yung mga nandiyan sa talata na yan, at sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, ang tinig ng nagsasaya. Magpasalamat ka, nagsasaya ka ngayon? Di ba pipilitin ka pa nga tumayo? Ilalak pa ang pinto para mag-practice ka?
Oh, yun nga. Tapos Oo. tinig ng nangagsasaya. Sige nga, isipin mo mabuti. 'Di ba? Kung tinig ng nangagsasaya yan, mag-uunahan magpasalamat yan, nanggigigil ako sa inyo. Kung tinig ng mag-uunahan yan, Brad, ako next week ha. Ako next week Oo nga po, no, magpapasalamat. walang ganyan. Oo, walang ganyan. Diba? Magpapasalamat ako next week. Ako ha, ako lang buong araw ako lang, walang iba. Mag-aagawan kayo, tama? Eh bakit Oo kayo nga. nila nakapinto? Walang lalabas para mag-practice. Yun nga. Wala. Tapos, sa pilitan ka, sasayaw-sayaw kang ganun. Alam mo, sa sarili mo, hindi mo maramdaman yung pagpapasalamat. Tama? O, ito pa, tuloy natin. Aking pararamihin sila at di sila mangangaunti. Eh, ba't gigil na gigil kayo ngayon? Nauubos kayo. Okay. Sige. Nanggigigil ako sa inyo. O, kayo yan? Kayo yan? Kayo yan? Kayo yan? Saka bro, Sige, kayo yan? ngayon, bro, ano ko lang, masingit ko lang. So, di ba, dati, ang mga umaanib, naghahanap ng lokal, di ba, ganun. Hahanapin yung lokal na ganito, hahanapin yung para magpadoktrina. Ngayon, hindi bro eh. Nilalabas yung mga kapatid sa magbibigay ng lugaw, tapos magyayaya sa doktrina. Ngayon, yung mga hindi naman nagtutugon din. Ngayon, Diba? kinakausap ng mga manggagawa yung mga kapatid, magyaya kayo. Kasi wala Kasi tayong... nauubos tayo. Kasi nauubos tayo. Napupunta sa mga nanonood sa PPP, nanonood kay Badong, nauubos tayo. Mag-aya kayo. Diba? Ganun po nangyayari, brother. Tapos ang Sige. ang papakain Kung ano sa yan. public, bulsa ng mga kapatid na alam mo yun, Lugaw. kapatid din naman ng gumagastos, grupo-grupo kasi kami Kung kada talagang grupo kung talagang good works, sabi nga ni Badong, ba't hindi mo buksan ng House of Chicken kahit isang araw lang? Ba't hindi mo buksan ng Daniels kahit isang araw lang manlibre ka ng kape? Ba't di mo buksan ng KD Rock isang araw lang? Di ba siya napauso nun kahit isang araw lang? Sige nga. Siya naka-invento ng Bible exposition. Kung nga po, lumapit sa sa Daniels, pwede mo ba humingi ng isang kape? Ewan ko kung bibigyan ako kasi bayad eh. Subukan mo humingi. Yun nga, gusto kong i-try. Wala Subukan po mo kasi pambili. Subukan. Diba? Subukan mo. Hinahamon kita. Subukan mo. Yun Subukan naisip mo. ko yun. Mahal Subukan ng mo. kape, yung kapatid. Bibili ng kape, mahal. Mabalik ako sa 30:19 ng Jeremias. Aba. Sila ba yon? Sino yon? Israel yon. Aking pararamihin sila. Kasi nangaunti nga sila eh. Kasi nangaunti sila sa pag-uusig. Pinagpapatay sila eh. Diba? Opo. Sino pararamihin? Israel yun, hindi tayo yun. Ang hirap sa atin, binasa natin ang Biblia, nakikichismis lang tayo, in-apply natin sa sarili natin. Sa sarili natin, oo. Diba? Diba? Isipin mo nga, Brad, bakit tayo lang ang magbasa ng Biblia ganyan? Ang dami-dami nagbabasa ng Biblia ang tao. Tayo lang may paniniwalang weirdo. Weirdo, Brad. Weirdo ang paniniwala natin. Weirdo. Lalo pa, yan yung paniniwala niyan. Nakalusot sa atin yan. Nakalusot. Ang pinagtataka ko, etong ngayon, biruin mo dati pagka magkakatipon tayo, 1 oras at kalahati, mahaba na yun. Pero ang daming talata, bumubuhos. Yeah. Bumubuhos ang talata. Diba? Sinabi ko kay Brad Badong yun. Ngayon, 4 na oras, 2 talata, pinapaikot-ikot. 2 talata, ay nako. Tapos uulitin ni Brad Chani, ni Rodel, Jose, uulitin diba? Diba Brad Chani, diba Brad Rodel, diba Brad Jose? Ano masasagot? Ano sasagot ni Yes Man? Ano sasagot ni Brad Rodel? Opo, kuya. Sasagot si Brad Jose. Ano sasagot? Oo nga po, kuya. Ngayon ko lang po nalaman yan. Kanina pa nga alumpihit yung yung pit ko eh. Kanina pa nga po eh. Ngayon ko lang po nalaman yan eh. Ano? Ito pa balita ako, hindi na raw ganyan i-introduce. Narito po, hindi na raw ganun eh. Ewan ko kung narinig yung pang-aasar natin. Di ganun pa rin. Di ba? Ganun pa rin? Hindi ba kayo nag-iisip niyan? Ginawang wrestling match yung Saan ka nakakita ng... Brad Eman at saka Brad Regan, pagka hindi sila sumang-ayon kay hindi sila nag-opo kuya, magagaya sila ni Brad Roland Ocampo. Ay, oo. Yun nga po nakikita ko. Magagaya. Di mapuputol ang dapat maputol.
Di ba? Tapos Mapuputulan yung dapat tulad maputol. nyo, yung tulad Oo. nyo nasa akin, ganun. May mga pananakot si ano. Yan. Halo kay Ube. Kanina pa nga ako dito. Hindi ba kayo nagtatanong? Diba? Eto, kami dito, walang script dito. O, akyat kung aakyat. Baba kung bababa. Malolobat kung malolobat. Diba? O, walang script to. Diba? Wala. O, walang script to. Hindi kami nag-uusap dito. Open kung sinong sasalita. Open. Against man o hindi. Open. Oo. Diba? Wala kaming wala. Diba? Kung totoo sinasabi mo, wala kang dapat natatakot. Diba? Ba't hindi nila mapangalanan yung mga demonyong sinasabi nilang nagpa-interview sa kapwa demonyo? Yun nga po bakit? ang ano eh. Bakit? Sino ba naman ako? Ba't hindi mo ako pangalanan? Sino ba naman ako? Diba? Sino ba naman kami? Ba't di kami mapangalanan? Sino ba naman kami? Sige. Diba? Ako, alam mo, wala na akong ibig ko sabihin, wala na akong sinasaalang-alang yun, ewan ko. Buhay ang Diyos. Alam ko, nasa side natin ng Diyos eh. Amen. Totoo yan, Brother Man. Alam ko, nasa side natin ng Diyos. Kasi Alam ko. bro, naiintindihan ko yan bro, nung ito lang ng parang galing din kala Brad Badong tong idea na to eh, na yung Israel nga iniwan ng Diyos eh. Mismo. Diba? Ito pa kayang na hindi na ang pangangasiwa ay hindi na tapat sa mga lingkod ng Diyos. Ay, eto, Brad Regan. Ito ang masakit na katotohanan na mahirap tanggapin. Ang sinasabi mo kasi, isang panahon sinamahan tayo ng Diyos. Okay. Yun ang parang medyo ko. Medyo teka muna. Correct. Kasi basta. Mahirap sabihin na dati, meron. Naku po, ayoko nang magsalita. No comment na muna ako dito. Pero, merong nagtanong sa akin na kamanggagawa. Matandang manggagawa din ito. Actually, kilala mo itong Brother Man eh. Closet siya ngayon. Ang sabi niya sa akin, Bro Dodong, may tanong ako sa'yo. Is there a time na naging totoo tayo? Kung naging totoo tayo, kailan tayo naging totoo? At kailan tayo naging totoo? Alam mo, mahirap sagutin yan kasi kung babalikan mo history, kung i-connect mo that, saan tayo galing? Kay kapatid na Perez, Nicolas Perez. Saan galing si kapatid na Perez? Sa kabila. Diba? Na ang outline natin, alam mo ba, pattern doon, parehas. Ang outline natin ng Tapos, Scenario. Pati yung naryo. Oo. So, kung talagang tayo, saka suhay pa lang, naku po, maniwala kapag nalaman mo. Naku po. Kaya yun. Pero, ganito naman, Brad Regan. Ang Diyos, hindi naman makitid ang utak ng Diyos eh. Diba? Hindi naman makitid ang utak ng Diyos. Naghahanap ka ng totoo. Alam mo ganito, no? Gusto mo lang naman maglingkod sa Diyos eh, tayo. Yes. Naghahanap ka ng totoo. Gusto mo lang naman maglingkod sa Diyos eh, di ba? Palagay mo, makitid ang utak ng Diyos na, ay hindi, sumali ka sa kulto eh. Wala ka. Ganun ba yun? Ayun nga eh. Parang hahatulan ka sa puso. Oh. Diba? Based sa puso mo yun sa di ba? Alam mo, yun ang totoo eh. Kagaya nito, halimbawa, kinamatayan na ng nanay ko yan. Ibig mo sabihin, hindi ako papayag. Tao ko Tao ko, how much more ang Diyos? Hindi papayag ang Diyos na, ay, kinamatayan niyang kulto siya. Ay, hindi Hindi ganun. Oo nga, Ako, parang ganun naniniwala. yung nagiging diwa sa MCGI. Etong masama. Etong malupit. Ito, alam mo, dito natatakot yung mga nandyan eh. Natatakot silang malamang kulto yan. Kasi, pag nalaman nilang kulto, mahirapan silang umalis. Di ba? Kumbaga, ayaw nilang maging accountable sa malalaman nila. Palagay ko yan ang takot ng mga kapatid na nandyan pa eh. Ayaw nilang maging accountable. Okay na ako dito. Oo nga, ganyan nga ako. At saka, Brother Okay na ako dito. Mark Regan, kaya natatakot din ang mga palamuning mga KNP, mga barking dogs ni Daniel Rason,
at si Daniel Oh. Rasopo. Kaya natatakot sila na marinig ng mga kapatid yung mga ini-expose natin kasi mawawalan sila ng hanap buhay. Mawawalan Mismo. sila ng bread and butter. Mismo. Oo. Isipin mo to, isipin mo to, Suportado isipin mo to, sila brad. ng ano eh, ng budget eh. Oh, may budget sila eh. Isipin mo to, brad. Sige. Bakit ang isang manggagawa na wala naman trabaho, naka-SUV? Paliwanag mo. Bakit ang isang manggagawa na wala namang trabaho, wala namang negosyo, naka-SUV? Sige. Kilala ko personal yun. Pag pinangalanan ko yun, magugulantang yun. Kasi recently, hinamon niya ako nung magharapan na lang tayo, Eman, sabi sa akin. Magharapan tayo. Tapos sabi ko, sige, ganito gawin natin. Magla-live ako, invite kita. Ay, hindi, ayaw na kitang kausap. Okay. Ano yun? Ano kanon? Pag live ayaw mo, mag-uusap lang naman tayo eh. Bakit? Ba't ka takot? Kasi, nakikinabang ka. Yes. Diba? Depensor ka eh. Depensor ka ng pinakikinabang. Alam mo, Brad Regan, kahit saan mo daanin, kapag nakikinabang ka, dun ka. Dun ka eh. Kapag nakikinabang ka, dun ka. Dun ka. Lilit ang subo mo eh. Maapektuhan ka eh. Diba? Diba? Kaya hindi siya makapagsalita. Ganun lang kasimple yan. Alam mo, ganun lang kasimple yan. Kasi ganito tayo, hindi magagawa ni ano yan, hindi magagawa ni ganito yan, hindi nga makabasag pinggan yan, tapos gagawin na to. Hindi ganun yan, hindi. Bakit? Kilala mo ba personal? Bakit? Alam mo ba personal? Alam mo ba nangyayari sa Middle East? Alam mo ba kung paano sila, ano doon? Alam mo ba nangyayari sa ganto-ganto? Alam mo ba? Alam mo ba sa South Africa, kung saan ang mga kapatid mas utu-utu sa atin? Kasi siyempre, yung mga, di ba, alam mo na yung demographics ng mga tao dun eh. Isipin mo Isipin mo mabuti. Ano demographics ng mga kapatid? Tignan mo. Nakakaawa eh. Tignan mo demographics. Sino-sino nang uto? Sige. Pagbastan mo, pasok ka sa lokal. Sino-sino, ano demographics? Hindi sa pag-ano. May nakapag-aral lang mataas. Alam mo, naisip ko, no? Alam mo ganito, no? 8 kami nagpadoktrina nung 16 years old ako. Kasi ako lang ang bata. Mga kasama ko, mga uncle, tita ko. Alam mo, may isang hindi tumuloy. Alam mo kung ano tinag-aralan nun? Political science. Matalino. Hindi tumuloy. Hindi tumuloy. Kami, utu-utu kami. Di sumali ko. Utu-utu ako nun, 16 years old ako eh. Yung tito kong political science ng pinag-aralan. Hindi sumali. Noon pa lang siguro, nalaman niya ng kulto to eh. Tignan mo demographics. Sa lokal, pumunta ka. Sige, may mga hindi naman sa pag-aano ha, brad. Hindi naman sa pag-aano ha, hindi. Tignan mo demographics. Tignan mo. Sino? 'Di ba? Kung meron man siguro nakapag-aral, talagang gusto lang magsa Diyos. Yes. 'Di ba? Yun, Pero Brad Eman, baligtad na. Ang mga umaalis ngayon, ito talaga yung mga mga intellectual. Yun nga, mismo, Brad, mismo. Mga intelektual ang umaalis. Tapos demonyo kami. Nag-iisip na eh. Binigyan tayo, ito Brad. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Tama? Yes. Binigyan tayo ng free will eh. Tapos hindi mo gagamitin. Hindi mo gagamitin pag free will, 'di ba? Kumbaga sa Tapos demonyo ka. Diba? Ginamit ko, tapos demonyo ko. Teka muna. Sabi ko nga kagabi, kahit kaaway ko personal, hindi siguro ako matatanggap na demonyo ko eh. Kaaway ko personal Tanungin mo, sige, ako open ako. Yung mga nakaaway ko personal, tanungin mo. Tanungin mo, si Eman ba demonyo? Kaaway ko personal. Kasi alam mo, Brad, ako pag may nakaaway ako, bandang huli nagiging kaibigan ko eh. Tricycle driver dito nakatalo ko. Kaibigan ko ngayon. Yung nakabarangay kong, yung muntik akong mapatay sa sakal, nagkabaranggayan kami. Kaibigan ko ngayon. Yung nambubuli sa akin dito sa lugar namin, 7 beses akong hinaras dito sa may lugar namin, nagkabaranggayan kami. Kaibigan ko ngayon. Tapos ako demonyo. Pag-isipan mo ngang mabuti. Tapos ako demonyo. Sino ba ang walang kasundong kamag-anak? Okay. Sino ba ang bipolar?
Sino ba ang bipolar? Sino ba may malalaswang pinagagagawa? Sino ba ang nanghuhutot sa mga kapatid? Sino ba? Ako? Ako? Tayo? Ikaw? Kami? Sino? Sino? Tapos kami demonyo? Mahiya ka naman. Mahiya ka naman sa balat mo. Mahiya ka naman sa balat mo. Hindi ko matanggap eh. Hindi ko matanggap. Di sige. Tawagin mo kami demonyo. Panahon ng magsasaysay, kapatid. Panahon ng magsasaysay. Si Jose Rizal nga, kanyamatayan na lang niya eh. Tsaka bro, yung Si Jose Rizal sinasabi nga, kanyamatayan na lang niya. is loose na na gumagawa ka ng yung mga ibang hindi ka-anib na gumagawa ng mabuti is hindi valid. Yung Patawarin UNTV yun, Brad Mark Reagan. Patawarin Ano po? na loose. Nag-iba na siya ng nag-iba na siya? Yes. Hindi, ang ibig ko sabihin bro, yung sa UNTV, meron silang pinapalabas na parang prank ba yun? Ano bang tawag doon? Social experiment. Yeah. Di ba? Ang tumutulong alam ko ang artist doon kapatid eh. Tapos tutulungan nung tagalabas. Ibig sabihin may tagalabas talaga na tumutulong din na sa puso. Tapos sasabihin natin na hindi valid yun dahil wala sa iglesia. Teka muna, Brad Badong. Teka muna. Parang may naano ko dyan sa sinabi mong patawarin na si Sislot. Parang nasarapan ako doon sa parang may pag-asa akong doon. Parang may pag-asa akong... Nagbago po ba? Di ka makasagot Di ka makasagot Parang may pag-asa ako doon parang ang sarap nun malaman Maamin ka dyan. Parang parang teka muna. Parang magandang abangan yan Alam mo, ako nananawagan ako Ato mananawagan ulit ako. Ate Ruth, natatandaan mo ko, kilala mo ako. Ate Luz, ewan ko kung kilala ako ni Sis Luz. Yan, sino pa ba? Brad Roland Ocampo, kung nakikinig ka. Brad Roland Ocampo, ewan ko kung blinak mo ko. Bakit mo ko blinak? Gusto lang kitang makausap, Brad Roland Ocampo. Kasi alam mo, nararamdaman ko, talagang meron talagang lalakas ang loob dyan. Alam mo mga kapatid, kung kami, nawala naman kami, sino ba kami? Sino ba naman kami? Sino ba naman kami ni Badong? Sino ba naman ikaw? Sino ba naman ako na na naglalakas loob na ibulgar ito, na expose yung nalalaman lang namin Yes, alam ko lang naman, alam mo, simple lang naman ang equation ko, Brad Reagan Si Brad Eli sugo. Lilipat pag namatay siya. Nung namatay siya, walang lumipat. Yun nga, equation? Walang lumipat. Wala. Kung tanggap mo walang lumipat, balikan mo. Teka muna, ba't walang lumipat? Sugo ba talaga? Ikaw sumagot. Ba't magaling sa Biblia kung hindi sugo? Baka naman, ang simpleng sagot lang doon, kaya lang siya magaling sa Biblia, kasi bata pa lang siya, nagbabasa na siya ng Biblia. Na kung pag-aaralan mo talaga, hindi naman pala siya magaling sa Biblia na magaling. Kasi, tinan mo yung mga sinabi natin kanina, di ba? Hindi mo na kailangan ng malalim na Brother Man, at hindi lang yun. Bata pa lang siya, magaling na siya sa Biblia. Bata pa lang siya, meron na nakitang potensyal sa Biblia. Yun nga. Yun. Isa pa yan. May nakita siya potensyal sa Biblia. Kasi meron akong nakausap na kapatid. Meron siyang nakita mga libro sa library, sa opisina ni Best. How to manipulate people. Okay. See? Yan. Di ba? Connecting the dots. Yan. Di ba? Di ba? Ba't meron kang librong ganun? Yung sinasabi ni Brad Eman kanina na kung isa sa mga kakilala natin na magsasalita na, ito yung sasabihin ko kay Brad Badong sa amin. Pag may nag-exit na, yun nga yung sinasabi niya na kay NP, na nakakilala ko talaga na mataas. Bro, maglalantad ako. Lalantad na ako. Kasi, hindi pa po. Hindi pa po. Ano Ito, po ako? Ito yung sinasabi ni closet po ba? Brad Eman, Brad Regan, ito. Brad Josel. Yan nga yung sinasabi ni Brad Badong.
Brad Josel, Brad Rodel, ngayon pa lang, mamili na kayo ng side side nyo. Kasi, bukas makalawa, if you will not choose your side today, kasama kayong mapapahiya. Maniwala kayo, mapapahiya kayo sa buong mundo. Meron akong kausap kanina na kapatid. Sabi niya, brother, alam mo ba bakit ang dami kong deleted messages sa'yo nung nakaraang araw? Kasi merong kumontak sa akin. Sabi niya ganyan. Matutuwa ka, sabi niya. Naku, mga kapatid, merong cult series ang Netflix. No? May cult series ang Netflix. Naku, matutuwa kayo. Baka ma-Netflix na ako. Ay, ganun. Ayos Ngayon, Brad Josel, Brad Rodel, choose your side. You know very well in your heart na hindi na tama ang ipinaglalaban ninyo. Kitang-kita sa inyong mga facial expressions. Opo parang pilit na lang sila At halatang-halata sa tono ng inyong mga boses, sa mga gestures ninyo, na you are not conformed anymore sa mga sinasabi acting na lang po. ni Daniel Rason. Ngayon, Brad Josel, Brad Rodel, ako naiintindihan ko kayo. Kaya lang, habang maaga pa, baka ipinid na ang pintuan ng daong ni Noe. Doon pa lang kayo magmamakaawa, makikiusap na buksan ninyo ang pinto. Hindi na po pwede. Kaya, sinasabi ko ngayon sa inyo, Brad Rodel, Brad Josel, Ate Luz, Ate Ruth, Ate, sis Baby De Jesus. Marami pong aalis pag ano. Sarap. Marami po. Nag-aabang lang. Oo. Alam mo, sa totoo lang talaga, yan, si Ate Ruth, si Sis Baby De Jesus. Sino pa yung Baby isa? Jesus, kilala ko po yan. Si Ate Ruth, si Sis Luz, yan. Ako naniniwala ako, nararamdaman ko Nararamdaman ko na hindi sila, hindi sila conforme na Ako kahit hindi ko sila nakakausap, hindi sila ganun Si Ate Ruth, nakakausap ko na yan. Palagay ko, yan At saka, Basta. Brad Eman, meron ka sinabi, si Sis Baby Jesus, sabi mo, nararamdaman ko, alam ko, hindi sila konforme. Totoo yan. Bakit? Nag-start na pinablock ako at pinapa-character assassinate ni Daniel Rason. Nag-message sa akin, ang last message sa akin ni Sis Baby Jesus, tandaan mo, minamahal kong kapatid. Kahit anong mangyari, sabi niyang ganyan, mahal ka ng ate. Biruin mo yan. Sarap nun, Sarap nun, Brad, Sarap nun. Kahit anong mangyari. Diba? Sarap nun. Sarap nun. Sis Baby Jesus, kilala ko yan Ewan ko kung kilala niya ako. Kilala ka nun, at ang manggagawa ka Na ano ko po yan, nakita ko po yan si Baby Jesus, Destino sa Quiapo dati, nadalo ko doon. At meron akong i-interviewin na inihintay ko lang siya, sabi ko nga sa kanya, kung kailan ka ready, kapatid, mag-aantay ako. Kung kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob. Ano pa kasi siya minsan ready, minsan hindi ready. Kasi ano niya yung nangyari. Pag nagsalita siya, sabi ko nga, wala kang iba sasabihin, magpakilala ka lang. Biro mo, magpapakilala lang siya. Ganon kalaki ang magiging impact niya. Magpapakilala lang siya. Wala siyang ibang sasabihin. Ganon siya katindi. Naku, pag may ganyan, brother, hintayin ko nga. Hihintayin ko po. Ano ba yung middle name yan o last name? Ano ba yung demonyo ba middle name o last name yan? Ako, middle name ko lang yung demonyo. Natumbok mo, di Ay, pambira. Teka mo. Kilala ko PM ba na yan? lang, PM. Meron PM pa na nga lang.
meron pa nga, sabi niya, Brad Badong, wag kang magkakamali na banggitin yung pangalan ko, pakiusap lang. Kasi, ganito, ganyan, sabi niya ganyan. Pero, alam mo, paano ba? Iniisip ko kung paano ko aanuhin yung kwento para hindi sila magkaroon ng hint. Pero ganun pa man, ang sabi nito, bata pa lang kami, kaanib na ang mga ninuno namin sa panahon ng kapatid na Perez. Oh, okay. Ngayon, sabi niyang ganyan, kinausap ako ni sabi ganito ganyan. Sabi ko, ate, ayun. Karoon kayo ng hint. Ate, sabi Babae? alam mo, mahal ko si Kuya Daniel. Kaya lang, ate, mas mahal pa ba natin si Kuya Daniel kesa sa Panginoong Jesucristo? Kung mali na ang itinuturo sa atin, mas mamahalin pa ba natin si Kuya Daniel kesa sa kesa sa ating Panginoong Jesucristo? Walang nasagot si ate. Sana mag-isip na siya no? Sana mag-isip na siya. Kung sino man yan. Sino man yon, alam niyo po mga kapatid, merong si Brad Mark Regan pagka merong ganito, lalabas ako. Alam mo, Opo. nasa sa'yo yan, sabi ko nga, before, sa mga earlier months ng mga pag-expose ko, sabi ko, if you still think that staying in that organization will still make you a better person, stay. Oo. Nung Napaka-fair niya ni Brad Badong talaga. Napaka-fair. Napaka niyang magsalita kaya. Nung Okay. ko itong kapatid na ito, sabi ko, umiiyak siya nung kausap ko Alam mo, sabi ko, meron po akong naalalang talata. Meron palang ganitong talata sa Biblia. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Upang huwag kayong mga damay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Alam mo, nag-iba yung pananaw ko. Merong utos na paglabas. Kaya nga sabi ni Brad CJ, nakita mo nang nasusunog nagising ka, nasusunog yung bahay mo, hindi ka lalabas? Yes, tama. Ang initial reaction mo, pag nahawakan mo yung kalderong mainit, ang iisipin mo ba, ilalapag mo para hindi matapon yung laman? Hindi ganun yung initial reaction mo. Ang initial reaction mo, kahit napakasarap at kahit mamahalin yung ulam na nando sa kalderong mainit, itapon. Babato mo. Ngayon, Brad Mark Regan, nagising ka, nasusunog yung bahay. Anong gagawin mo? Iisipin mo na ba, saan ako pupunta? Saan ako Opo. Diba? Ngayon, meron kang challenge Pagka meron akong nakitang lumabas na kilala ko, lalantad na ako. Sabi mo, di ba, Brad Mark Regan? Opo. Alam mo, Brad Josel, Brad Rodel, malaki ang magiging pananagutan ninyo sa Diyos. Ganda naman ang sinabi ni Brad Ang sabi Badong. ng Biblia, Ganda. sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at Grabe. ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Malaki, Brad Josel, malaki, Brad Rodel, ang maging pananagutan ninyo sa Diyos. Bakit? Galing. Biruin mo itong kapatid na ito, 1998 na anib. Ngayon, buong tiwala na nagpapaakay sa inyo, sa buong akala na kayo ay totoo, at yung kanyang kaligtasan, maa-achieve niya, ma-attain niya, kung mananatili dyan sa relihiyon ninyo. Ngayon, Brad Josel, Brad Rodel, naku, hindi ba kayo kinikilabutan? Ang sabi ng Biblia,
1:8:44. Yung sinungaling, anak ni Satanas. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang ibig sapagkat, ano bang nakapaloob doon? Dapat Kayo'y kabisado mo yan, anak ka ng Diablo, di ba? dyablo. Ang nasa inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang Siya mamamatay isang tao. mamamatay tao, buhat pa ng una. Pag At hindi na nanatili ay nagsasalita siya ng saganang kanya sa ganang kanya. sapagkat Sapagkat siya isang sinungaling at ama Maling nito. at ama nito. mga Brad Josel, Brad Rodel, ang tanong, nasa doktrina yan. Ang pananalita ninyo'y maging oo kung oo, hindi kung hindi, sapagkat ang humigit pa Ang rin humigit na rito, buhat sa masama. buhat sa masama. Sabi ko nga, paulit-ulit, if the question is answerable by yes or no, answer yes or no. Matlinaw yon, nakasulat yun sa Biblia at dinodoktrina natin yon. Ngayon, bakit? Ang tanong ng kapatid, simple lang naman hindi, tanggalin muna natin yung Area 52, tanggalin muna natin yung alak. Ang tanong ng kapatid, brother, kasi po, ganito po yung trabaho ko. Hindi po ako po pwedeng laging nalilate. Pwede po bang makiusap at ipaabot kay Brad Daniel na iksian yung pagkakatipon sa prayer meeting? Mawawalan po kami ng trabahong mag-asawa. Bakit minamarkahan ninyo kaagad ang mga kapatid na nakikiusap, na nagtatanong, na kalaban ninyo, iba na ang diwa mo, sa demonyo ka na. Ngayon, Paksa nga po, di ba? ang tanong ng kapatid, totoo po ba yung Area 52? Ay, hindi totoo yon. Ano lang yon? AI lang yun. AI. Et cetera. Kaya nga, nako, kung malalaman nyo lang mga kapatid, kung malalaman nyo lang kung sino-sino na ang nagsipag-exit. Biruin mo, napakaraming manggagawang exiter ngayon. Merong mga exiter ngayon, hindi sila nagtayo ng lokal. Nagtayo ng division. Kaya lang, Pero Exeter na Exeter. Sabi ko nga, pwede ko bang banggitin kahit yung pangalan ninyo? Wag. Nakikiusap kami, wag. Ngayon, ako naman, I respect yung privacy ng mga kapatid na Exeter. Nakikiusap nga ako, meron nga kapatid na, pagka nalaman ng mga kapatid, na yung isang kapatid sa Singapore, na mistiso at gwapo, nag-exit na pala. Hindi po pwedeng hindi sila magugulat. Kasi relevant ito Relevant ito. Ngayon, brother, sabi nga, ano bang tanda ang, ano pa ba mang tanda ang hinihintay mo? Natin? Yung tanda ni Jonas? Pero ganun pa man, we are giving a benefit of the doubt. Ngayon, kaya nga nananawagan ako, Brad Josel, hindi ka ba naaawa kay Pau Pau, kay Pia, at kay Pepel? Hindi ka ba naaawa kay Mamilet? Hindi ka ba naaawa kahit sa sambahayan mo lang, Brad Josel Malyari? Brad Rodel, hindi ka ba naaawa? Akala ko ba mahal mo ang iyong mga anak? Akala ko ba mahal mo ang iyong asawa? Pagka ganyan, naninindigan ka sa mali. Kapwa kayo pagka ang bulag, nagpaakay sa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Kaya, Brad Josel, Brad Rodel, baka katukin ng Diyos ang puso ninyo mamaya pag natutulog kayo. Sabi ng Biblia, kapagkat ako'y tumawag, hindi kayo nakinig. Aking iniunat ang aking kamay, hindi kayo inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo.
Pagka ang yung takot ay dumarating na parang ipo-ipo, Parang ipo-ipo. tatawag sila sa akin. Hindi ako makikinig. Masakit yun, Yes, sasagot. Brad Eman. Masakit yun, Brad Mark Regan. Biruin mo, Opo. nasa bingit ka ng alanganin. Yung iyong anak ngayon, nasa emergency room. Makikiusap ka sa Diyos. Ipipinid ng Diyos ang kanyang pakinig. Kanyang tatakpan ng alapaap ang kanyang pakinig upang ang iyong panalangin ay hindi umabot sa kanya. Nasa panago yun. Mahirap yun, Brad Eman, Brad Mark Regan. Mismo, kung may takot ka sa Diyos, hindi, halatang halata, tama yung sabi mo kanina, Brad eh. Tama yung sabi mo kanina eh. Halatang halata naman sa gesture nila, sa tono ng pagsasalita nila, na sila mismo hindi na sila kumbinsido eh. Halatang halata mong yung tawa, plastic, yung OA, yung introduction, narito po ang kapatid, OA eh. Tapos yung pagsagot ng oo nga po, kuya eh. OA eh, OA. Halatang halata mo, kahit hindi ka nag-aral, halatang halata mo na hindi na sila Tapos, yun nga sa nakakaalam na paggawa ng mabuti hindi ginagawa. Yun ang doon ka mananagot doon ka mananagot. Kaya ako sa takot kong managot. Ito. Kaya ikaw ganito Brad Mark Regan. 'Di ba may iniintay ka? Opo. Baka hindi mo alam may nagiintay lang sa'yo lumabas. Correct. Ay, bro. Ay, yan, nabanggit mo. Meron, bro, meron. Oh, kita mo? Kasi, Kita mo? bro, Ako, ganito. ganito nangyari sa akin, maano ko lang sa iyo Nagulat Sige ako po, nung ikaw sinabi ni muna, Brad sige po. Badong nung nalaman ko kay Brad Badong na nung pagkatapos kung yung mga taga Singapore, ewan ko kung paano nangyari, lumakas daw ang loob, ewan ko kung nangyari. Kasi hindi ko mga kilala yon. Yung ibang nag-exit na ng tuluyan. Kahit paano pa isa-isa may impact yung nalaman lang nila na ako. Sino ba naman ako? Nung malaman nilang yung mga sinabi ko, yun. Sabi ko nga, ikaw iniintay mo. Baka may nagiintay lang sa'yo. Tapos yung nagiintay sa'yo, may nagiintay lang din sa kanya. Oo nga. Alam mo ba, Brad Eman at Brad Mark Regan, yung mga kapatid sa Singapore, matagal ko nang ini-encourage, magsalita kayo, ganito, ganyan. Takot, bakit? Kasi merong 2 exeter sa Singapore, dinimanda ng MCGI. Ayun nga, Umigipit isa sa na. mga umakyat, sinabi naman nga niya bakit kaming mga small fish ang idinidemanda ninyo? Bakit hindi ninyo idemanda si Badong? Bakit hindi mo, Daniel Rason, bakit hindi mo ako demand? Ikaw, bugok talaga tong Daniel Rason na to Si Raulo to Biruin mo, Masakit na salita, nasaktan ako. walang kamalay-malay, ba't sila ang idinadamay mo? Ako ang idemanda mo, si Raulo. Masakit na salita, nasaktan ako. Brad Ginipit Eman, na. Brad Mark Regan, nag-notify na yung cellphone ko, 9% na lang daw ang battery ko. Yan. Usapan Yung natin. bigla ka mawawala. Hindi, namatay po yung cellphone niya kahapon. Yes, namatay. Kaya nga, kasi hindi nakatingin sa battery. Yes. Okay. Kasi yung yung power bank ko, inarbor. Ayun, kaya wala akong power bank. Ngayon, siguro okay ito para hindi naman masyadong mahaba itong video na ire-replay ng mga kapatid na nag-aantay sa YouTube. Kasi maraming nanonood sa YouTube na hindi ko friend. Bakit? Lalo na yung mga closet na mga relevant na mga kapatid. When I say relevant, po pwedeng KNP ito, po pwedeng si Youth. ito, po pwedeng Youth. si ganito ito, etc. Youth. Pagka nanood sila at nakitang nanonood sa marami na kasi akong pag po kayo manonood, ilang beses ko nang sinusubaybayan ko kasi yung yung account ko. Sabi nung isang closet na relevant, buti na lang maagap ka. O nga po, buti na lang gising po ako. Paano kung hindi ako gising, Eddie, na Brad Rolando Campo na po kayo?
Yun. Hindi ko nababang kasi kinukulit ako ni Brad Eman. Sabi mo naman sa akin, sabi ko, pagka sinabi ko sa'yo, bulaan ako kasi nangako ako sa kanila. Oo, tama yun. I have Tama to yun. my word. Tama yun. Tapos tayo demonyo, no? Wala sa akin, sabi kong ganyan. Tapos tayo demonyo. O yun. Yun mga kapatid, maraming nag-aabang sa YouTube. Maraming nag-aabang By the way, sa iba-ibang yung isang YouTube natin, yung isang, ewan ko kung sa PPP yun, 7,000 na yung view, Brad. Oo. 7,000. Napakalakas mo. Ikaw na ngayon ang bagong Lodi ng Exeter Community. Brad Eman. Paano ba naman yung Lodi? Meron kang video na nakikiusap Yakap. ng Daniel Rason sa'yo na tulungan mo siya. Siya pala yun, grabe. Oo, Ako yun. siya yun. Siyang siya. Ako yun. Balbasaradong panot. Ako yun. O baka po baka biglang mamatay, hindi tayo makapag-hasta la vista. Sige Ayan, po, sige Brad Badong. Loobin. Bukas na lang. Hasta la vista. Bye-bye po. God bless. Salamat sa Diyos, brother. Ingatan na nawa dyan. Babush. Brad Eman, salamat sa Diyos. Sige. Babush.